Sa December 19, January 9, 2024, nakatakdang sumalang sa preliminary investigation ang mga sospek sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023, candidate Catherine Camilon. Inaasahang haharap sa piskalya ng Batangas Provincial Prosecutor's Office ang itinuturing na pangunahing sospek sa pagkawala ni Camilon na si Police Major Alan De Castro. Pinaghahanap pa rin ng iba pang sospek, kabilang ang driver ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Tapos na po yung case build-up with the evaluation conduct po ng Batangas Provincial Police Office at subject na po ito ng preliminary investigation. So tinanggap na po ng ating prosecutor's office yung ni-refer po natin na kaso ng kidnapping and serious illegal detention laban po doon kina Major Alan De Castro at 3 pang tao, ayon kay Police Colonel Jean Fajardo. Inaasahang magsusumiti ng counter affidavit si De Castro para sagutin ang mga paratang. Patuloy pa rin sumasailalim sa pagsusuri ng forensic group ang blood samples na nakuha sa na-recover na inabandonang pulang SUV na konektado sa krimen. Nauna nang tumugma sa DNA profile ng mga magulang ni Camilon ang mga hibla ng buhok na nakuha sa SUV. Pero ilan sa mga ito hindi tugma sa kaanak ni Catherine. Ibig sabihin po ay mayroon pong nagmamay-ari ng iba o nandun sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRV na red po. Kailangan po natin ng ibang specimen na maipagkumpara doon sa ibang hair strands na na-recover po doon sa red CRV. Ayon pa kay Police Colonel Fajardo. Nitong Huwebes, sumalang na rin sa preliminary conference sa Vicente Lim sa Laguna si De Castro para sa hinaharap niyang administrative case na conduct and becoming of a police officer. Nagsumiti ng iba pang ebidensya ang mga kaanak at kaibigan ni Camilon sa Internal Affairs Service kaugnay sa mga akusasyon laban kay De Castro, kabilang ang umano'y pananakit ng pulis sa beauty queen. Kung mapapatunayan po na ito pong isinampa ng ating administrative case laban po kay De Castro, ito po ay meron pong parusa na pagkakadismiss po sa serbisyo. Dagdag pa ni Police Colonel Fajardo. Samantala, sinampahan na ng kasong karnaping ang 2 civilian na huling may-ari ng gray SUV na gamit ni Camilon nang mawala ito. Tikom umano ang mga ito sa kung paano napunta kay Camilon ng sasakyan. Pinaghahanap pa rin ang nasabing SUV. Nanatili sa restrictive custody sa Police Regional Office Calabarzon si De Castro. Inaalam na rin ng PNP kung may iba pa itong kasong kinasasangkutan.